Ang ating bida para sa anime na ito ay si Kentaro na nakikinig ng music sa Walkman niya habang pakanta-kanta pa na nagbabike dahil excited siyang pumasok sa bagong part-time job niya. Dahil papikit-pikit pa tong si Loco ay hindi niya napansin na may nagmamadali na palang sports car sa likod niya, kaya na out of balance ang bida saka tumilapon sa basurahan. Masuka-suka ang bida sa mga basura nang bumaba ang isang magandang blonde mula sa sports car. Nahiya si Kentaro kaya sinabi niyang ayos lang daw siya, pero binigyan pa rin siya ng 1,000,000 ng dalaga para daw pampagawa niya ng bike saka umalis na ang nagmamadaling chicks. Ayaw tanggapin ng bida ang ganon kalaking halaga, at nang hawakan niya ang balikat ng dalaga ay nakatikim ng motivational slap si Kentaro dahil nandidiri sa kanya ang chicks, saka sinabihan niya ang bida na wag daw siya sa gitna ng kalsada, saka humarurot na sakay ng sports car niya. Pagkaalis ng chicks ay nilabas naman ng bida ang record book niya, kung saan dito niya sinusulat ang lahat ng mga natututunan at nararanasan niya. Nagpunta si Kentaro kay Tanda para magpaayos ng bisikleta, at dahil hindi naman daw mahirap ang ginawa ng matanda ay ayaw na siyang pagbayarin nito, basta daw pag nagkaanak na ang bida ay bumili na lang daw sila ng bisikleta sa kanya. Papaalis na sana si Kentaro nang makita niyang may mga mamang nang haharas kay Tanda dahil sa wala itong pambayad sa kanila, kaya naman nagalit si Kentaro na parang papalag sa mga mama, pero lumiko din siya dahil pala sa dino-drawing niya ang mga ito sa notebook. Pagkatapos ay nagpunta na sa ina-applyan niyang trabaho ang bida, at nakita niya dito ang mga office girls kaya naman pinangarap ni Kentaro na magtrabaho dito. Nang ipakilala na ng secretary si Kentaro sa boss ay nakita niya na ito rin pala ang nakabangga sa kanyang babae kanina, at kahit na nakangiti si Kentaro ay masungit talaga ang boss dahil inutusan siya nito kaagad na maglinis ng mga inidoro. Pero kahit na masungit ang boss niya ay hinahangaan niya pa rin ang angking kagandahan nito kaya habang naglilinis ay nag-i-imagine ang Loco. Nahuli siya ng boss sa ginagawa nitong kamanyakan, kaya gusto na siya nitong tanggalin pero nagmakaawa ang bida dahil sa passion niya daw ang mga computer kaya naman nagtataka din daw siya kung bakit siya pinaglilinis ng CR. Nag-ensayo din daw buong gabi ang bida, kaya naman bago matanggal ay nakiusap muna si Kentaro na subukan daw muna ng boss ang kakayahan niya pero pagharap sa computer ay nalilito ang binata sa kung ano ang gagawin. Sinabi ng isang dalaga na gumagamit daw sila ng C-based computer language, pero dahil hindi ito maintindihan ng bida ay naisip niya na bastos ang ibig sabihin nito kaya naman nagtakbuhan ng mga kababaihan sa dakilang manyakol, na siyang naging dahilan para tuluyan na siyang tanggalin sa trabaho ng sexing boss. Pero dahil sa porsigido ang bida na matuto ng programming ay sinabi nito sa boss na handa daw siyang pagsilbihan sila kahit walang sahod, para lang magkaroon ng pagkakataon na matuto ng computer programming, na siyang sinang-ayunan naman ng boss. Inuna muna ng bida ang kamanyakan niya bago pagsilbihan ng mga dalaga, saka nagtanong-tanong tungkol sa mga nalalaman nila sa programming. Pagkatapos ay naglinis si Kentaro ng mga salamin ng mataas na gusali kaya naman napansin siya ng sexing boss na nag-e-enjoy sa simoy ng hangin, habang ine-enjoy naman ng bida ang pagtingin sa mga cocomelon. Dahil dito ay gumanda ang mood ng bida pero naaksidente siya at may nahulog na bag sa ulo niya na may laman na bra. Tinitigan ito ng bida, saka sinuot ng makita na paparating na pala ang mga empleyado kaya naman dali-dali siyang nagtago sa loob ng locker at nagdasal na wala sanang makakita sa kanya. Pero naka-jackpot ang Loco dahil sa nagbibihis sa mga empleyado doon kaya naman dinrowing sila ng bida. Lumabas na siya ng locker nang makita na nakauwi na ang mga empleyado, nang makita ang isang computer na nakabukas pa rin kaya in-off niya ito para hindi daw sayang sa kuryente, pero hindi siya marunong mag-off kaya hinugot niya na lang ang power. Pagkatapos ay nag-imagine pa ang bida na pinupuri siya ng sexing boss, pero pagdating ng boss ay napasigaw ito kaya agad na sumaklolo si Kentaro. Dahil sa pag-aakala na ikakatuwa ng boss ang ginawa niya ay agad na inamin ng bida na siya daw ang nag-off, pero paglapit niya ay nakatikim ng malakas na sapok sa mukha ang bida. Aksidente pala na nabura ng bida ang program na ginawa nila ng 3 buwan, saka deadline na rin daw kinabukasan kaya naman galit na galit ang boss. Dahil dito ay pinagpupunit ng boss ang notebook ng bida, kaya nagalit si Kentaro dahil sa mas mahalaga pa daw ang notebook na ito sa buhay niya, pero mas lalo lang nainis ang boss dahil sa nakita nito na nakadrawing siya sa notebook ni Kentaro. Dahil sa nangyari ay tinanggal na siya ng boss sa trabaho, kaya naman nagmakaawa ang bida at handa daw siyang gawin ang lahat kahit na magpunas ng puwet ng boss niya. Sinabi ng boss na hindi naman daw problema ni Kentaro ang pera dahil sa 1,000,000 na binigay nito, pero nalaman niya sa binata na nagastos na nito ang 1,000,000 kaya nagalit palalo ang boss. Dahil sa nangyari ay napuyat ang mga empleyado, pero sa kabila nito ay hindi pa rin sila aabot sa additional 1 week na deadline. Nagulat naman ang isang empleyado nang makita na meron pala silang backup ng program na naidelete ng bida, na labis na ikinatuwa ng boss, pero nang malaman na kay Kentaro galing ang backup ng program na ito ay naisip ng boss na nalinlang sila ng bida.
Naisip ng boss na pagkatapos kopyahin ni Kentaro ang program ay sinadya niyang patayin ang server saka nagkunwari na walang alam, kaya naman halos mag-transform na sa galit ang sexing boss. Bago pa makaalis ang boss ay napansin pa ng empleyado na hindi daw ito ang program nila dahil medyo may pagkakaiba ito. Nakita naman ng boss na totoo ngang medyo iba ito sa ginawa nila dahil mas maganda daw ang program na binigay ni Kentaro kaya natuwa ang boss, pero hindi niya maisip na si Kentaro ang may gawa ng program na ito, nang may lumabas na icon ng bida na siyang patunay na si Kentaro nga ang gumawa ng nasabing program na mas maganda at mas mabilis gawin kaysa sa program nila. Nang dahil dito ay pupuntahan sana ng boss si Kentaro nang makita ang dalawang matanda na naghahanap sa bida dahil sa ibinigay pala ni Kentaro ang 1,000,000 sa matanda dahil sa wala siyang pambayad sa mga negosyante. Nang malaman ng boss kung gaano katalino at kabusilak ang puso ng ating bida ay agad siyang nagpunta sa sports car para hanapin si Kentaro at parang nai-inlove na rin siya sa bida. Samantala si Kentaro naman na sakay ng bisikleta niya ay nag-drop out pala sa isang law school dahil sa na-master niya na ang lahat ng mga kurso. At simula noon ay naghanap na ng trabaho ang bida pero palipat-lipat siya para matuto ng iba't ibang mga bagay na naging napakadali lang dahil sa isa pala siyang genius. Kinabukasan habang naghihintay si Kentaro sa package ay may nakita siyang isang magandang dalaga na ngumiti sa kanya, kaya mukhang aso ang bida dahil sa saya. Kaya naman pagdating ng ale para ibigay sa kanya ang package na may laman ng mamahaling alak ay napilipit ang ulo ni Kentaro. Kasalukuyang isang tauhan ng bida ng isang politiko na si Juzo Katsuda dahil sa eleksyon na naman. At ang mamahaling alak pala na ito ay ginagamit na suhol ng asawa ni Juzo para iboto ng mga kababaihan ang maimpluwensyang si Juzo dahil maging ang mga yakuza ay nagtatrabaho kay Juzo para mag-vote buying. Napakadumi maglaro ni Juzo dahil halos lahat ng mga bumoboto sa kanya ay nabibili niya sa pamamagitan ng pera o alak at ang lahat ng bagong nalaman ng bida ay nilista niya na naman sa notebook niya. Nagpaalam naman na hindi daw muna papasok ang katulong nilang ale dahil may sakit daw ang anak niya, pero ayaw pumayag ng asawa ni Juzo dahil busy daw sila sa eleksyon kaya naman sinabi ni Kentaro na siya na lang daw muna ang maglilinis ng bahay nila Juzo. Dahil sa mapilit ang bida ay pumayag na ang asawa ni Juzo, pero kaya pala gusto ni Kentaro na maglinis sa bahay nila ay dahil para makita niya ulit ang maganda at sexing dalaga na anak ni Juzo. Napansin naman ito ng isang yakuza, kaya sinabi nito sa bida na noon daw ay may lalaking pina-salvage si Juzo dahil sa pagnanakaw ng panty ng anak niya na si Naoko. Tuwang-tuwa ang bida habang naglilinis ng CR nila Naoko, dahil naiisip niya na sa inidoro daw na nililinis niya na uupo ang magandang dilag kaya kinukuskus niya pa ang pagmumukha sa inidoro pero nasubsob siya nang marinig na sumigaw ang dalaga. Humingi naman ng patawad si Naoko dahil sa akala niya daw ay napasok sila ng magnanakaw, saka napansin pa nito na basa ang pagmumukha ng bida kaya inanyayahan niya ito na magpunta sa kwarto niya para bigyan ng pamalit. Kinilig si Kentaro nang hawakan ng malambot na palad ni Naoko ang kamay niya, saka na-imagine pa ng salbahing bida na ang kamay niya ay ang pototoy niya. Binigyan siya nito ng pamunas sa mukha, pagkatapos ay pinagmasdan ng bida ang mga bagay na nasa loob ng silid, nang makita sa likuran na naguhubad si Naoko para magpalit ng pambahay na damit, kaya nagtanong ang bida kung lalabas na daw ba siya ng silid, pero sinabi ng dalaga na ayos lang daw na nasa loob siya. Halos sumabog na ang dibdib ng bida dahil sa excitement, saka tumapat pa siya sa salamin at naisip na masyadong inosente daw pala si Naoko. Samantala iniisip naman ni Naoko na isang manyakol na nagpapanggap na gentleman ang bida, kaya naisipan pa niya itong tuksuhin. Napatakbo na dahil sa hiya ang bida, kaya naisip ni Naoko na isang introvert daw pala na manyak ang bida, kaya naisipan niyang tuksuhin ito araw-araw. Kinabukasan ay napansin ng classmate ni Naoko na mukhang masaya daw siya, kaya naisip nito na baka may kasintahan na daw ang dalaga, pero itinanggi ito ni Naoko. Nilapitan ni Naoko si Kentaro nang makita niya ito sa daan, saka nagkunwaring nahihilo kaya nahawakan ng bida ang mga siopaw niya at hindi pa nasiyahan ang dalaga dahil ipinahawak din ito ang pechay sa binata na tuwang-tuwa. Bumangon na si Naoko at nag-abot ng sulat saka tumakbo ng mabilis kahit na nakikita ang pechay nito dahil walang takip. Nakita naman ng binata sa sulat na pinapapunta siya ni Naoko sa silid nito mamayang gabi, na labis na ikinatuwa ng bida. Nagpunta nga ang bida sa silid ni Naoko kinagabihan, saka inaakit na naman ito ang binata gamit ang mga cocomelon kaya naglalaway na si Kentaro. Nais daw ni Naoko na magpaturo sa bida pero hindi niya ito sinasabi ng diretso sa binata, kaya naman naisip ni Kentaro na baka gustong maranasan ng dalaga ang ginagawa ng mga mag-asawa kaya pumayag siya. Pero nais lang pala na magpaturo ni Naoko sa math subject habang labas ang cocomelon kaya kinikilig ang ating bida, pero alam ni Naoko na pasimpleng sinisilip ng binata ang cocomelon niya. Pagkatapos ay nagpasalamat na ang dalaga kay Kentaro, saka pumayag pa si Naoko na dumalaw gabi-gabi ang bida sa kwarto niya kaya parang lumulutang na sa tuwa ang binata, pero hindi nito alam na pinapaglaruan lang siya ni Naoko.
Simula noon ay gabi-gabi nang dumadalaw si Kentaro sa kwarto ng dalaga para turuan siya ng math, at palagi din siya nitong tinutukso gaya ng pagpapakita ng siopaw, at pagpapakita ng mga underwear nito na assorted ang kulay na parang donut yum-yum. Isang gabi ay ipinakita ni Naoko sa bida ang swimsuit niya para itanong kung bagay daw ba ito sa kanya, kaya naman habang tinuturuan ng bida si Naoko ng math ay nakatayo na naman si Mayor Jun. Nag-enjoy naman ang dalaga sa mga ginagawa nitong pagkukunwari sa harap ng binata dahil itinuturing niyang laruan si Kentaro na takot daw sa tatay niyang maimpluwensya. Napansin din ng dalaga ang notebook ni Kentaro, kaya naman nagpanggap na naman siyang nahihilo para makuha ito. Nang basahin ni Naoko ang notebook ay nalaman niya na alam pala ni Kentaro na nagpapanggap lang siyang inosente, at nakasulat din sa notebook ng bida na isang manipulative na babae daw si Naoko, kaya naman nag-aapoy sa galit ang dalaga dahil siya pala ang pinapaglaruan ng binata. Nanalo na sa eleksyon ng tatay ni Naoko kaya excited ang mga tauhan nito dahil pangako ng politiko na kapag nanalo daw ito ay ililibre niya ang mga tao sa club at sa parlor, pero hindi masaya ang bida dahil nawawala ang notebook niya. Patuloy na naghanap ang bida hanggang sa itanong niya kay Naoko kung nasaan ang notebook niya, pero nagulat ang bida nang gupitin ng dalaga ang suot nitong damit. Pagkatapos ay pinahawak niya ang gunting sa bida sa kasumigaw ng malakas. Dahil dito ay nagtakbuhan papunta sa kwarto ang tatay nito at ang mga tauhan, saka pinagbintangan si Kentaro na pinagbalakan daw siya nitong palakpakin saka tumingin sa bida na hawak-hawak pa ang gunting. Iniisip ni Naoko na katulad ng ibang binata ay sasabihin din ng bida ang katotohanan na na-frame up lang siya, pero nagulat siya dahil hindi itinanggi ni Kentaro ang mga paratang niya, saka sinabi pa sa tatay na mahal niya daw ang magandang anak nito, kaya pinabugbog ang ating bida. Habang binubugbog ay naaawa si Naoko dahil sa kahit na ginawa niya ng masama si Kentaro ay naging mabait pa rin ito sa kanya, kaya pinigilan ng dalaga ang pambubugbog sa ating bida. Natuwa naman ang binata sa ginawa ni Naoko, pero sana daw ay medyo inagahan pa niya ang pagtulong dahil bogbog sarado na ang mukha ng bida. Dahil dito ay natanggal na ulit sa trabaho si Kentaro, saka nagsorry naman ang dalaga sa kanya at inaasahan na sa pagbabalik daw ng bida ay nais ni Naoko na ibigay sa binata ang first time niya. Natuwa din ang tatay ni Naoko sa ating bida dahil sa lakas ng loob nito, dahil hindi daw nagsabi ng excuses si Kentaro para hindi siya mabugbog. Pagtingin naman ng bida sa notebook niya ay may nakaipit ditong underwear ni Naoko na may nakasulat na phone number. Kinabukasan ay naging isang cook naman si Kentaro sa isang tindahan ng ramen, saka nagreklamo ang isang customer dahil sa hindi daw maganda ang pagkakaluto ng noodles. Dumating na si Nori na anak ng may-ari ng shop, saka tinanong nito sa nagreklamong customer kung okay daw ba ang noodles na gawa ni Kentaro, kaya pinagbigyan na lang nito ang bida, pero nagbanta na lagot daw si Kentaro sa kanya kapag hindi siya gumaling sa paggawa ng paborito nitong noodles. Mamaya pa ay dumating din ang businessman na si Kogure sa shop na may dalang mga prutas para sa tatay ni Nori, kaya binigyan nila si Kogure ng noodles at pagkatapos kumain ay niyaya nito si Nori na makipag-date. Nagpasalamat naman ang dalaga kay Kogure dahil sa pagtulong daw nito sa tatay niya nung na-hit and run ito. Kinabukasan ay namasyal na ang dalawa kung saan tanaw nila ang barko ng kumpanya ni Kogure, at nag-propose na kaagad si Kogure kahit na first date pa lang nila ito dahil sa mahal niya daw si Nori. Kinagabihan ay nakita naman ni Kentaro si Kogure na may kasamang ibang babae, saka sinundan pa sila ng bida sa kotse, kaya naman nalaman ni Kentaro na ito pala ang tunay na kasintahan ni Kogure, at saka balak din ito na alisin sa lugar ang shop nila Nori para mapatayuan niya ng isang bar. Magbobumbong na sana ang dalawa sa loob ng kotse nang biglang magpakita si Kentaro para itanong kung totoo daw ba ang sinasabi ni Kogure, saka nagmakaawa ang bida na wag daw nitong gawa ng masama ang mabait na pamilya nila Nori, pero tinadyakan siya nito sa pagmumukha, saka pinagbantaan si Kentaro na wag makialam. Kinabukasan ay napansin ni Nori na nabugbog ang bida pero hindi niya sinabi sa dalaga ang tungkol sa masamang balak ni Kogure sa pamilya nila, saka excited na umalis ng bahay ang dalaga para makipag-date. Nanood ng karera ng mga kabayo ang dalawa habang nasa loob ng private room, nang gawa ni Kogure ng kamanyakan si Nori, pero ayaw ng babae dahil sa hindi pa daw sila kasal. Tinatanggal ni Kogure ang butones ni Nori, pero ibinabalik lang ito ni Kentaro na nagtatago pala sa loob ng mascot na kabayo. Kiniliti ni Kogure ang kamay na akala niya ay kay Nori, pero kay Kentaro pala, at saka din ilaan pa ito ng manyak na businessman. Hindi na nakapagtimpi si Kogure kaya gumamit na siya ng marino style, pero si Kentaro ang nahalikan ng manyak na halos mamuti na dahil sa parang octopus kung makahigop ang manyakol na businessman. Mamaya pa ay sinabi ni Nori na gusto na daw niyang umuwi, kaya nagtaka si Kogure kung bakit waipek ang mga ginawa niyang pang-romansa, dahil hindi niya alam na si Kentaro pala ang naromansa niya. Pag-uwi ay hindi pa rin naka-recover ang bida sa ginawang sised marino style ni Kogure.
Saka nakiusap pa ang dalaga sa bida kung maaari daw ba na manatili na lang si Kentaro sa bahay nila para daw may kasama ang mga magulang niya kapag umalis na siya dahil sa binabalak na niyang pakasalan si Kogure. Pinipigilan siya ni Kentaro dahil alam niya ang maitim na balak ng manyak pero pinagtatanggol ni Nori ang mayamang businessman. Nainis si Nori kay Kentaro kaya lumabas ito para hanapin si Kogure, nang makita nito na nagmamakaawa ang bida sa businessman pati na sa kasintahan nito na tigilan na ang pamilya nila Nori. Ayaw pumayag ng negosyante dahil pinagplanuhan daw nila ito simula sa pagsagasa ng kasintahan niya sa tatay ni Nori para magkaroon siya ng pagkakataon na makilala at makapanligaw sa anak nito. Nang dahil dito ay nalaman na ni Nori ang buong katotohanan kung bakit ayaw ng ating bida na magpakasal siya sa manyakol na negosyante, pero sinubukan pa ni Kentaro na magpanggap na bibilabs niya daw ang kasamang babae ni Kogure, pero alam ng dalaga kaya naman napatakbo na lang siya, saka sinubukang bugbugin ulit ang bida, pero gumamit ng martial arts si Kentaro kaya nabanatan ng manyak. Magaling na ang mga braso ng tatay ni Nori, pero mas gusto na ng masungit na customer ang noodles na gawa ni Kentaro dahil sa mas masarap na daw ang luto ng ating bida. Pagkatapos ay dinalaw ni Kentaro si Nori para magpaalam nang papasukin siya ng dalaga sa silid nito, saka nais sana niyang ibigay ang flower arrangement sa ating bida. Nang dahil sa mga nangyari ay nahuhulog na rin ang loob ni Nori kay Kentaro pero hindi niya masabi ang nararamdaman, kaya naman dinaan na lang ito sa joke ni Kentaro at napatawa naman si Nori pero labis pa rin siyang nalulungkot dahil aalis na ang ating bida. Patuloy na ngang nagpaalam si Kentaro sa pamilya nila Nori para magpatuloy na naman na maghanap ng panibagong trabaho para mas marami pang matutunan sa buhay. Isang malamig na umaga ay nagpunta si Kentaro sa isang swimming pool nang makita sa labas ang isang magandang babae na lalaki pumorma. Nang dahil dito ay nais na makita ng bida na nakabikini ang nakita niyang babae pero napansin nito na sinusundan siya kaya nagpalusot si Kentaro na mag-i-apply daw siya bilang isang swimming instructor. Pagpasok sa loob ay titig na titig si Kentaro sa babae habang nagsiswimming, saka sinabi nito na si Kentaro na daw ang next. Seryoso ang bida habang marami ang nanunood sa naga-apply na instructor, pero katawa-tawa ang swimming style na ginawa ni Kentaro na muntikan pang malunod kahit na hanggang itlog lang ang swimming pool, at pagdating pa sa dulo ay tinanong kung magaling daw ba siya. Kaya sinabihan siya ng mga tao na hindi siya pwedeng maging instructor dahil ang dapat daw sa kanya ay maging estudyante, pero sa kabila ng pagmamakaawa ng bida, ay ayaw pa rin siyang tanggapin ng babae na siya palang chief instructor sa lugar. Bago umalis ay pinangako ni Kentaro na tatalunin niya daw sa isang swimming race ang babae pagkatapos niya mag-ensayo ng isang buwan, at kapag nanalo daw si Kentaro ay dapat niyang tanggapin ang bida bilang isang swimming instructor, at kapag natalo naman daw siya ay magtatrabaho siya ng isang taon ng libre na sinang-ayunan naman ng babae. Pag-alis ng chief instructor ay sinabi ng isang babae na ang kinakalaban niya daw ay si Ayuko Hayami na nanalo ng gold medal sa pabilisan mag-swimming. Dahil dito ay naging instructor muna pansamantala ng mga batang paslit ang bida saka nagsasanay din siya kapag off-duty. Dito naranasan ng bida ang iba't ibang mga pagsubok sa pagtuturong lumangoy sa mga bata, kaya ginagawa na lang niyang nakakatuwa ang pagtuturo. Isang gabi ay tinawag siya ni Hayami dahil sa nakita nito na masyado daw pang-isip bata ang paraan ng bida sa pagtuturo, pero masyadong positive si Kentaro kaya sumakit lang ang ulo ni Hayami at pinabayaan na lang sa gustong gawin ang binata. Patuloy pa rin sa pagpapraktis si Hayami dahil gusto niyang siguruhin ang panalo niya, at kinabukasan naman ay makikita na striktong magturo ang chief, kaya na-curious ang bida at nagmakaawa na sumali sa mga tinuturuan nito. Napahanga si Hayami sa laki ng improvement ng bida sa paglangoy, pero sa tingin niya ay wala pa rin pag-asa na manalo sa kanya ang binata. Umalis na ang iba pang mga instructor pero nagpaiwan si Kentaro sa pool dahil daw nasisiyahan siya sa pagsiswimming, kaya natuwa sa kanya ang chief kaya nagpahabol ito na gustong-gusto naman ng bida dahil nakikita nito ang pechay habang sinisundan niya si Hayami. Dahil sa sobrang motivated ni Kentaro sa nakikita niya ay hindi siya nakakaramdam ng pagod hanggang sa nangyari na nga ang hinihintay nating mangyari mga lodi, tumama ang nguso ng bida sa pechay ni Hayami. At dahil sa napahanga ng bida ang chief ay hindi ito nagalit kahit na sinapsap ni Kentaro ang pechay niya sa pool, pero kalahati lang daw ito ng bilis ni Hayami. Pag-ahon naman ng bida ay nagulat ang dalawa nang makita na nakalabas na pala ang Mayor John ni Kentaro, kaya nagalit ang chief at sinapok siya saka pinalabas sa loob ng pool. Kinabukasan ay napansin ni Hayami na madami daw sa mga batang swimmer ngayon ang malaki ang improvement, kaya sinabi ng isang instructor na dahil daw ito sa itinuro ni Kentaro sa kanila na teknik kung paano ang tamang pagtuturo sa mga bata na natatakot pa sa tubig. Mamaya ay meron pang isang magulang na nagpapasalamat dahil daw sa nawala na ang takot ng anak nito sa pool, at si Kentaro pala ang nagturo dito. Dahil sa mga nalaman ay naisip ng chief na natalo siya sa laban nila ni Kentaro, kaya naman balak niya na natanggapin bilang ganap na swimming instructor ang bida, pero naghahanap na naman si Kentaro ng panibagong trabaho.
Kinabukasan habang papaakyat ang bida, ay may nakita siyang isang naka-big bike na isang lady rider pala na labas ang siopaw na nakatingin sa kanya kaya kinilig ang bida. Saka bumobomba pa ang chicks habang umiinom ng energy drink, kaya naman naastigan sa kanya si Kentaro. Hindi pa nasiyahan ng babae dahil binomba pa nito ng binomba ang motorsiklo niya bago umalis, saka nagmamadali na rin na umalis si Kentaro at nangangarap na makita niya sana ulit ang babae. Pagkatapos ay nagpunta na ang bida sa bago niyang papasukang trabaho kung saan siya ay magiging isang kasambahay sa isa sa pinakamayamang angkan sa Kyoto, dahil sa curious siya sa kung paano mamuhay ang mga mayayaman at elite na tao, kung saan disiplinado ang mga tao, kahit na sa posture ng likod. Isang araw habang nagwawalis ng bakuran ay nakita ni Kentaro ang anak ng boss niya na si Reiko, at napahanga ang bida sa angking kagandahan nito. At dahil sa sobrang crush ito ng bida ay sa titig pa lang nito ay namumula na ang buong katawan niya. At nang dahil dito ay naisipan ni Kentaro na manatili na lang sa lugar na ito, dahil sa tuwing nakikita niya si Reiko ay nanginginig ang buong niyang katawan kaya naman muntikan niya nang mabagsakan ng dalaga ng dala niyang mga pagkain, pero naiwasan ito ng babae. Hindi naman nagalit si Reiko pero nagtataka naman ng bida kung paano nakakilos ng napakabilis ang dalaga, saka pinarusahan siya dahil sa natapon ng mga pagkain para maging focus daw ang utak ng bida. Habang naglilinis ng inidoro si Kentaro ay naisip na naman niya na dito nauupo ang puwet ng crush niyang si Reiko, kaya niyakap ito ng manyakol na bida, pero hindi niya alam na nasa likod na pala ang crush niyang dalaga na tahimik lang na pinagmamasdan ng angking kama niya kanya. Sa sobrang curious ng bida sa crush niya ay di nila dilaan nito ang baso ng dalaga at tinignan ng mga gamit nang may makita siyang energy drink. Mamaya ay dumating na ang boss niya dahil tinatanggal na daw siya nito sa trabaho dahil sa puro siya palpak at puro kama niya ka ng inaatupag, at dahil dito ay sa labas muna nagpalipas ng gabi ang bida. Kinabukasan ay nakita ni Kentaro na sumakay ng kotse si Reiko, kaya sinundan ito ng bida at nakita na nagpunta ang dalaga sa isang lumang gusali. Pagsilip ay nalaman ng bida na ang lady rider na nakita niyang pinaglaruan ang motor sa harapan niya ay walang iba kundi si Miss Reiko pala, at ginawa pa nga ulit ito ni Miss Reiko habang walang saplot, pero mamaya ay nakita nito na nanonood pala ang bida, kaya lumabas na si Kentaro. Inamin ni Reiko na nai-inlove daw siya sa motor niya, kaya niya ginagawa ang nakita ng bida. Pulang-pula na si Kentaro dahil sa mga rated X na ginagawa ng dalaga sa motor nito, hanggang sa mapalunok na lang siya at mag-sorry kay Reiko. Sinabi naman ni Reiko na kung gusto daw na maka-score ng bida sa kanya ay kailangan na mahabol nito ang motor niya kaya game na game ang manyakol na bida. Dahil dito ay nagkarera ang dalawa, pero walang pag-asang manalo ang bida sa high-cc na motor ng dalaga, pero dahil sa kagustuhan ni Kentaro na matikman ang pechay at siopaw ay sa agusan siya ng tubig dumaan bilang shortcut. Samantala nagasgasan naman ang mamahaling kotse ng isang lalaki dahil kay Reiko na ikinagalit nito, kaya hinabol nito ang babae saka naisipan naman ng bida na sumabit dito. Kumpiyansa si Reiko na hindi siya mahahabol ng nakakotse, habang ang bida naman ay naluluha na sa sobrang bilis. Bigla namang may tumawid na isang rakon kaya biglang napapreno ang kotse, habang ang bida naman ay rumampa dito saka ginamit ang cable sa poste na parang si Tarzan at saka sa mga cable siya ng kuryente nagbike na labis na ikinagulat ni Reiko. Nakababa ng ligtas ang bida sa tulong ng mga puno at sa paggulong sa pader, kaya matindi ang naging labanan ng dalawa. At dahil sa pababaang daan ay nagawa ni Kentaro na makahabol sa big bike ng sexing lady rider, at saka napahanga niya ulit ang dalaga dahil sa lupit at walang takot nitong pagbibenking-benking sa mapanganib na daan. Nang makarating sila sa isang straight na pababa, at natatakot naman ang dalaga sa naiisip niyang gagawin ng bida na pagtalon sa bangin papunta sa kabila gamit ang bike nito, pero buong-buo naman ang loob ng binata sa gagawin kaya mas lalo pa niyang binilisan. Napapreno naman ang dalaga sa kalubos na napahanga sa nakita niya na parang lumilipad ang bida pero hindi ito umabot sa kabila kaya naman inakala nito na patay na ang binata. Hinangaan ni Reiko ang katapangan ng bida pero wala na din daw itong kwenta dahil sa nasawi na ito, nang makita na buhay pa pala ang bida kaya kinilig ang dalaga at inamin na natalo siya sa laban nila, at saka sinubukan na habulin si Kentaro para ibigay ang premyo nito na maka-score sa kanya. Samantala si Kentaro naman ay hindi makatigil kahit gusto niya na, dahil sa sira na pala ang preno ng bike niya. Nag-apply na naman ang ating bida na si Kentaro para sa panibago na namang kaalaman at karanasan bilang isang admin sa isang animation studio. Nagagalit ang masungit na boss dahil sa kailangan daw na may kotse ang magiging admin para sa trabaho nito, pero pinagpipilitan ng bida na magagawa niya naman daw ang trabaho dahil sa tulong ng bike niya na pinangalanan niyang Crescent Moon. At nang dahil sa ang lakas ng boses ng dalawa ay napasilip ang isang dalagang artist na si Chi. Nagpunta si Chi kay Kentaro para bigyan ito ng kape, at sa tulong pa ng dalaga ay pumayag na rin sa wakas ang boss na tanggapin bilang isang admin ang bida.
Pagkatapos ay sinamahan ni Chi si Kentaro para ituro dito ang mga gamit sa trabaho ng mag-ulat ang bida dahil sa nakita niyang puro natutulog ang mga empleyado doon at napakarami pang basura, saka merong isang naglalaway pa sa desk kahit pasado 2:00 na ng hapon. Pagkatapos ay kinolekta na ng bida ang mga file para sa gagawin nilang project at nang mapadaan siya kay Chi ay may bago na naman siyang natutunan, saka pinagmasdan pa ng binata ang hugis ng katawan ng dalagang animator na siyang nilista rin ng manyak sa notebook. Kahit na isang admin ng bida ay pinaglilinis siya ng mga basura dahil sa isa pa lang siyang trainee, at habang ginagawa niya ang mga trabaho ay pinagmamasdan niya ring maigi kung paano ang ginagawa ng mga animator na dumadaan pala sa mabusisi at matagal na proseso. Napansin naman ng isang animator ang bida na titig dahil sa nakita nito na gumagawa din pala ng mga rated X na mga anime ang kumpanya na pinasukan niya. Pinakita ng animator ang reference niya sa paggawa ng character na nagustuhan naman ng bida, pero may binago lang siyang konti sa hugis ng Cocomelon na nagustuhan naman ng animator dahil sa may talent din sa pagguhit si Kentaro. Naging busy ang dalawa pero pinagalitan sila bigla ng boss dahil sa kailangan na daw maglinis ni Kentaro para sa darating na bisita. Mamaya pa ay may pumasok na isang binibini sa studio nila na pinagmasdan muna ang paligid bago papasukin ang boss niya na si Mr. Tatsuya. Nagpunta ang dalawang bisita sa director para kausapin ito, habang si Kentaro naman ay nagtanong kay Chi kung sino ang mga bisita kaya nalaman niya na isang sikat na author pala si Mr. Tatsuya ng isang sikat na manga na may pamagat na Golden Girl, at saka nagustuhan naman ni Mr. Tatsuya ang drawing ng director, kaya mas ginanahan pa siyang mag-drawing, saka si Kentaro naman ay nanghihingi ng autograph. Nagalit ang sexing secretary ni Mr. Tatsuya dahil sa napaka-busy daw ng boss niya saka minaliit pa nito ang pagiging isang admin ng bida, pero pumayag naman na magbigay ng autograph ang humble na si Mr. Tatsuya. Pagkatapos ay niyaya muna ng director na mag-shot si Mr. Tatsuya, saka naman itinanong ng sekretarya kung magagawa daw ba ng production team na matapos ang proyekto dahil may 1 buwan at kalahati na lang daw sila na natitira. Hindi daw sigurado ang boss ng production team kung matatapos nila ito sa deadline dahil sa masyado daw detalyado ang pinapagawa nilang manga. Saka habang nagsusungit ang babae ay dinodrawing siya ni Kentaro. Dahil sa pine-pressure sila ng sekretarya ay mas dumami ang mga trabaho ni Kentaro, kaya sa production na lang din natutulog ang bida dahil kailangan ay lagi siyang on-call. Kinuha na ni Kentaro ang mga natapos na drawing ni Mr. Wakamoto para dalhin sa susunod na station, at bago siya umalis ay nakisuyo ang matanda na magpabili ng ramen, pero narinig ito ng iba pang animator kaya nagpabili na rin sila, at dahil mabait ang bida ay hindi siya tumanggi kahit na bike lang ang gamit niya. Pagkatapos kumain ng mga animator ay napansin ni Kentaro na wala na daw silang nakukuhang sapat na nutrisyon sa puro instant noodles kaya naisipan ng bida na ipagluto sila ng mga gulay, at saka nasisiyahan pa ang bida sa atensyon na ibinibigay ni Chi sa kanya. Dahil dito ay naisipan ng manyak na silipin ang CR ng mga babae dahil sa naiisip niya na dito nakaupo ang puwet ni Chi kanina. Bigla namang dumating ang boss na ikinagulat ni Kentaro, at muntik na niya itong mapaslang gamit ang kutsilyo, kaya naman nagluto na bogbog sarado ang mukha ng bida. Pagkatapos ay napansin din ni Kentaro ang magulong shelf at makalat na paligid kaya nilinis niya ito na kumikinang-kinang pa. Pagdating naman ng halimaw na animator ay nagalit ito sa bida dahil mas lalo daw na hindi na niya alam kung nasaan ang mga gamit niya dahil nakaayos. Nilapatan siya ng first aid ni Chi, saka sinabi na wag na daw ulit makikialam sa mga desk ng mga animator. Dumating ang masungit na secretary dahil sa 3 linggo na lang daw bago ang deadline at wala pa silang natatapos na kahit na isang scene. Gustong siguruhin ng secretary kung magagawa daw ba ito ng production team sa takdang panahon pero hindi nakapagbigay ng eksaktong sagot ang boss, saka nakiusap pa na iusog na lang ang deadline na ikinagalit ng husto ng babae. Bibigyan sana ni Chi ng kape ang secretary para pakalmayan ito, pero nasiko ito ng babae kaya naman to the rescue kagad ang bida para panasa ng maigi ang malalaking mga siopaw ng masungit na secretary kaya nasapok ang ating bida. Dahil dito ay mas lalo pang nagalit ang babae kaya nagbanta ito na kung hindi nila matatapos sa deadline ang proyekto ay ipapasara nito ang kumpanya nila. Pagkaalis ng babae ay nagpunta ang mga animator sa boss nila para sabihin na hindi daw talaga nila matatapos ang proyekto sa takdang oras. Sinubukan palakasin ng boss ang loob ng mga animator pero hindi daw talaga posible na matapos ang proyekto sa maikling panahon, kaya naman mamadaliin na daw nila ang director sa pagdodrawing, nang mabalitaan ni Kentaro sa ospital na naaksidente daw ang director. Dahil sa nabalitaan ay natigilan ng lahat dahil sa mukhang wala na talagang pag-asa na matapos pa ang proyekto. Mamaya ay napansin ng bida na mukhang malungkot si Chi dahil pala sa sinisisi pa rin ito ang sarili sa nangyari. Pinalakas naman ni Kentaro ang loob ng dalaga, saka ayos lang daw na nasapok siya dahil nakahawak naman siya ng Cocomelon ng sekretarya, at dahil sa mga sinabi ng bida ay nabuhayan na ulit ng loob si Chi.
Dahil sa kagustuhang tumulong ni Kentaro ay nagsasuggest siya ng mga pwede nilang gawin pero tuluyan ng tinanggap ng mga animator na hindi na daw nila matatapos ang proyekto kaya maaaring may pasara ang kumpanya nila. Dahil dito ay naisipan ng bida na tawagan si Miss Sexy na nakilala niya sa unang part para magpatulong sa paggawa ng mga guidelines sa computer. Tinawagan din niya si Hayami na isang gold medalist swimmer para manghingi ng homemade video nito na nagsiswimming, at pagkatapos ay binigay ni Kentaro ang video sa mga animator para gawin nilang reference. Inanyayahan din ng bida ang kaibigan niyang si Nori mula sa noodle shop para sa pagkain nila na ikinatuwa ng mga animator dahil type nila ang dalaga. Walang tigil na trabaho ang ginawa nila, pero nagkaroon pa ng problema dahil nag-resign daw ang mga voice actress nila kaya naisipan ni Kentaro na magpatulong kila Naoko, na matagumpay naman na nagawa ang trabaho. Samantala nanlulumo na ang boss nila dahil kahit natapos na nila ang proyekto ay hindi pa rin nila ito mai-deliver sa kliyente sa tamang oras kaya naman nagpatulong ang bida kay Reiko na isang lady rider, na matagumpay din na naihatid sa tamang oras ang proyekto. Habang pinapanood nila ang proyekto ay mukhang seryoso ang kliyente at mga animator kaya naman naisip ng bida na baka may mali, pero mapapansin din na hook sa panonood ang mga chicks na kaibigan ni Kentaro. Pagkatapos nila i-review ang palabas ay kinakabahan ang boss, pero nagpalakpakan ng mga kaibigan ni Kentaro dahil nagandahan pala sila sa palabas at maging si Mr. Tatsuya ay nagustuhan din ito. Binati ni Sexy Terry ang boss dahil sa matagumpay na proyekto, saka ibinalita ng isang animator na hindi na daw nila makita si Kentaro maging ang mga gamit nito na ikinainis ng mga kababaihan dahil natakasan na naman sila ng bida kaya nagtakbuhan ang lahat ng mga may gusto kay Kentaro. Nagtaka naman ang boss kung bakit hindi sumama si Chi, kaya sinabi ng dalaga na may trabaho pa siyang dapat tapusin. Samantala ang ating bida ay naglalakbay na naman para sa susunod na part-time job para mas matuto pa ng mas marami pang mga bagay sa buhay. Samantala gamit ang sports car at big bike ay sama-sama naman ang mga chicks ng ating bida para hanapin ang nag-iisang crush nila na si Kentaro. Habang si Chi naman ay nagtatrabaho magdamag pero napapaluha dahil sa namimiss na niya ang ating bida. At dito na nga nagtatapos ang buong series na ito mga Lodi, maraming salamat sa panonood at kung nag-enjoy ka ay like and subscribe ka naman Lodi para sa mas marami pang mga susunod na mas magagandang anime recap. I love you all, mwah mwah chup chup.